Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong sinasabi po ng kapulisan sa pangunguna po ng kanila pong spokesperson na si Police Colonel Allen Co, na sinasabi pong ligtas daw po sa panahon ngayon. Mas ligtas daw po ang mga Pilipino sa panahon ngayon kaysa raw po doon sa nagdaang previous administration. Ganun po ang ibig palabasin. At siyempre po, pati po ang DILG, secretary na si John Vic, hindi po ba? Ganun din po ang sinasabi niya nung mga nakaraan, na ligtas daw po ang mga Pilipino sa panahon nila. Pero tayo, nakikita natin ang big difference. Hindi po ba? Kasi nakikita po natin, sa panahon po nila ngayon, mas ligtas po ang mga gumagawa ng masasama at gumagamit ng mga pulburon. Mas ligtas po sila sa panahon ngayon. Ang mga normal na tao ang hindi ligtas. Hindi po ba? Umpisahan na po natin mga kababayan. Ang sinasabi po ng tagapagsalita po ng PNP na si Police Colonel Allen Co. Ito po. Umpisahan na po natin. Ang hirap makahanap ng partner na Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Pero this is small consolation. Naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen. But, again, uulitin po namin, gusto namin, ito ay nararamdaman ninyo na mas ligtas na nga. Kaya, sama-sama po tayo. Hindi po namin kaya ito na kami lamang, na ang inyong Philippine National Police lamang. Kailangan po ang tulong ninyo, ng ating komunidad, lalong-lalo na ating mamamayan mismo, para po lalo nating mas mapagawing safe at ligtas po ang Pilipinas. Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. Statistic po mga kababayan. Ayon po sa kanilang statistic, ligtas na ligtas daw po ang Pilipinas, mga kababayan. Naniniwala po ba tayo kay PNP spokesperson Allen Co? Unbelievable. Tingnan nga po natin ang kaganapan nangyayari po sa ating bansa. Ligtas na ligtas po ang mga Pilipino dahil sa kanilang statistic, mga kababayan. Setup ko lang po. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay sa saksak ng kanyang pasahero sa Caloocan. Nagawa pa ng suspect na manghablot ng cellphone sa Malabon kung saan siya kinuyog ng taong bayan. Saksi, si Gabriel Gonzalez. Dakong 1:30 na madaling araw nitong Martes, ibinaba ng motorcycle taxi rider ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Pero ilang sandali pa, biglang sinaksak ng pasahero ang rider gamit ang ice pick. Napuruhan ang 46 anyos sa biktima sa tagiliran. Nakawala kalaunan ng biktima at nakatakbo palayo. Ayon sa mga saksi, sinubukan nilang tulungan ng rider pero pinagbantaan umano sila ng lalaking nanaksak. Nahabulin namin. Kaso yung rider, sabi sa akin na babarilin kita. Sabi ko, sige, putok mo. Tapos biglang, sumakay sa, manobra na sa motor. Grabe, no? Mga kababayan, ligtas po. Ligtas na po ayon po sa kanilang statistic, mga kababayan. Ito pa po. Tingnan pa po natin yung iba. At yan po ay sa Metro Manila pa lang. Wala pa po yan sa Luzon. Sa Luzon pa lang po yan. Metro Manila, ang laki po ng Luzon. Wala pa po ang Visaya at Mindanao, mga kababayan. Ito pa po, setup pa po natin. Nakaengkwentro ng mga pulis ang dalawang hold-upper sa Makati City. Isang patay habang sugatan ang kasabwat niya. Nagbabalik si Ninaong Pauco exclusive.
July 10 nang dumating ang isang lalaking nakapayong sa labas ng isang bahay sa Makati City pasado alas 6 ng gabi. Kumatok ang lalaki sa pinto at habang naghihintay, may nakakapoting riding in tandem na humito sa tapat nito. Bumaba ang angkas at lumapit sa lalaki. Agad na may hinablot mula sa batok ng lalaki na nudok ng baril. Kaya napaatras din ang biktima. Dito na humarurot palayo ang riding in tandem. Sinundan pa ng biktima ang mga kawatan pero hindi niya na ito naabutan. Hindi pa natapos dyan ang tandem na suspect. Dahil bandang alas 8 ng gabi nung araw ding yun, niloban naman nila ang isang cafe at hinold up ang mga customer. Sa takot, napayuko na lang ang iba. Pinagkukuha ng dalawang ilang gamit na mga customer. Sa backtracking, nakita una na pala nilang hinarangan at hinold up ang isang rider. Natumba pa nga ang rider nang mapigilan ito ng isa sa mga suspect. Ditong nakarang buwan lang, isang rider din ang nabiktima ng notorious partners in crime. Tinutukan nila ng baril ang biktima habang pilit nilang kinukuha ang bag nito. Grabe, no? Nang makatakas ang mga suspect, hinabol pa ito ng biktima at ilang residente. Grabe, no? Pero po, bumababa na po. Mas safe na po ngayon ang Pilipinas sa panahon po nila, mga kababayan. Unbelievable. Ito pa po. Tingnan pa po natin yung iba, mga kababayan. Tingnan po natin ito. Napakarami po na nangyayari sa ating bansa ngayon. Grabe. Hinold up ng riding in tandem na ito ang isang lalaki sa Barangay Pamplona, Las Piñas City, katanghaliang tapat noong June 4. Tinutukan ng mga sospek ng baril ang biktima at pilit na kinukuha ang kanyang bag. Pumalag pa ang lalaki pero natangay din ng mga sospek ang bag. June 8, hinarang naman ng mga sospek ang isang rider sa Valderrama Corner Binay Street sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. Sinubukan tumakas ang biktima sa mga sospek. Yan po mga kababayan, yun din po pala. Nakita nyo po mga kababayan. Tapos sasabihin po ng kapulisan, mga running in tandem pa lang po yan. Wala pa po dyan yung ginagawa po ng mga gumagamit ng pulburon. Wala pa po dyan. Running in tandem po yan. Ang tanong, nung panahon po ba ni PRRD na sinasabi nila na mas ligtas daw po ang Pilipinas sa ngayon kaysa po doon sa previous mga kababayan? Mas ligtas? Ang tanong, nung panahon po ba ni dating Pangulong Duterte, ito pong mga running in tandem na ito, araw-araw mo mababalita sa TV station, araw-araw mong mababalita na gumagawa sila ng krimen sa atin, sa ating mga Pilipino, sa ating matitino na naghahanap buhay ng maayos. Nababalitaan po ba natin yan? At naibabalita po ba sa radyo yan? Na ganyan po katalamak at talagang walang takot na po silang gumawa ng masama ngayon sa mga normal na tao na katulad natin? Na tayo po ngayon ang natatakot imbis na sila ang natatakot. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, safe na safe po ang matitinong tao katulad natin. Hindi po tayo takot. Kahit po tayo maglakad sa mga kalsada natin, sa ating mga barangay, kahit gabihin po tayo ng uwi, safe po tayo. Hindi po ba? At ang mga kapulisan nagrurubing, nagpapatrolya sila sa mga barangay natin. Ang mga kapulisan ngayon po ba? Nagpapatrolya po pa ba 24 oras ang mga kapulisan sa mga barangay natin? Mukhang hindi na yata na ganon sa panahon ngayon. Kasi kung ganon po ang nangyayari mula noon kay dating Pangulong Duterte at pinagpatuloy po nila yung safety natin, sa tingin nyo, itong mga running in tandem na ito, magkakalakas loob na magbalikan at gumawa ng masama? Kung ang ating mga kapulisan ay nagtatrabaho 24 oras, kasi may shifting naman yan, may panggabi, may pang-araw ang mga kapulisan. Hindi po ba? Kaya hiyang-hiya naman tayo mga kababayan dito po sa ating kapulisan, lalong-lalo po yata dito po sa kanilang tagapagsalita na si Police Colonel Alan ko, na ang Pilipinas daw po ay ligtas, mas ligtas daw po ang Pilipinas ngayon. Mas ligtas ang Pilipinas ngayon compare to the previous periods, mga kababayan. Unbelievable. Kahanga-hanga. At yan din po
ang sinasabi po sa kanya statement noong mga nakaraan ng isang DILG secretary na si John Vic Remulla. Ligtas daw po ang mga Pilipino sa panahon ngayon. Ang tanong, naniniwala po ba kayo mga kababayan sa mga ganitong statement at pahayag ng PNP? Manapa, mas maniniwala tayo, maniniwala po si Kamanong, kung ang sasabihin po ng PNP ay ligtas po ang mga politiko na magnanakaw sa ating bansa, di umano. Lalo-lalo po yung sangkot po sa mga flood control scandal. Yan, maniniwala po tayo, ligtas po silang lahat. Di umano, kasi wala po nakukulong pa sa kanila eh. Lalo-lalo sa Kongreso. Hindi po ba? Yan, ligtas. At ngayon, yung sinasabi nga natin, majority po ngayon na masasamang tao, yan, ligtas po sila sa panahon ngayon. Ligtas na ligtas. Hindi po ba? Ang mga mas marami po ang nabibiktima ngayon na hindi ligtas. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang po na ang ating kapulisan, mga kababayan, ay ginagawa na rin pong tanga at bobo at gago ang mga Pilipino. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po tayong lahat dahil delikado na po ang panahon ngayon. Kailangan po natin magdoble ingat mga kababayan. At syempre po, maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Julieta Silona from Australia, Baby Roman from Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, at kay ako si Pilam, Ani Jo, kay Gay at Shena, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi at Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, at kay Julieta Silona from Sydney, Australia. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. At mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo at magdoble ingat po tayo at samahan po natin ang dasal at panalangin ng tayo po ay maingatan sa araw-araw. Muli po, paalam. Bye-bye.